Amen, amen. At ngayon pong umagang ito, it is my prayer na lahat po tayong mga nandito bilang mga anak ng Diyos ay merong matanggap na extraordinaryong pagpapala sa ating Panginoon. Sino po dito ang mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Ang mga anak ng Diyos talagang hindi nagpapatinag kahit sa ulan. Amen po ba? Amen. Ang ulan po ay hindi determinant ng ating determinasyon o commitment sa ating Panginoon. And as we come here, I know that we will be greatly rewarded by our God. Amen. Sabi po sa John chapter 1 verses 12 to 13, "Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, nor our husband's will, but born of God." Tayo daw po na mga tumanggap sa ating Panginoon, binigyan ng Diyos, no? Tumanggap at naniwala sa ating Panginoon. Binilagay natin ang Panginoon sa ating mga puso bilang ating Diyos, tagapagligtas, Panginoon ng ating mga buhay. Binigyan daw po tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. Sino po ang mga tumanggap dito sa ating Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Lahat po ng mga nagtas niyan, mga anak tayo ng Diyos. Amen. Amen. Paki-congratulate mo nga yung katabi mo, sabihin mo, magkapatid pala tayo. Hindi nga. Ba't di tayo magkakamukha? We are brothers and sisters in the Lord. Amen. At marami po sa atin and probably ay talagang gusto sa ating mga puso na tayo ay talagang maging totoong mga anak ng Diyos. But the Bible tells us, how can we really know that we are children of God? Paano mo nga ma-authenticate na ikaw ay anak ng Diyos? Sapagkat sabi rin ng Biblia, hindi lahat ng nagsasabi na Lord, Lord, Panginoon nga siya, hindi ba? Hindi lahat ng nagsasabing si Lord, Father ko yan, Heavenly Father ko yan, Lord ko siya, Panginoon ko siya. Totoo nga siya ang Panginoon. Hindi daw lahat ng nagsasabi ng ganun, totoo ngang anak ng Diyos. So how do we really know that we are children of God? Sabi po sa 1 John chapter 3:10, "This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are." Dito daw natin malalaman kung sino ang mga anak ng Diyos at sino daw ang anak ng demonyo. Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Hindi daw pala yan anak ng Diyos. Amen. So sino nga ulit dito ang mga anak ng Diyos sa kamay? Yung mga kumilala sa Panginoon. Amen. Ang atin daw pong authentication o pagpapatibay o katunayan, katibayan na ikaw nga'y anak ng Diyos ay kung ikaw ay gumagawa ng tama sa Panginoon. Dahil kung hindi, alam mo na kung kanino. Dalawa lang ang selection. Kung ikaw ay sa Diyos ka. Kung ikaw ay hindi sa Diyos, kanino daw? Okay, alam nyo na yun. Amen. Dalawa lang. Wala akong nasa gitna. None in the middle. Two choices lang. Kay Lord at hindi kay Lord, syempre automatic, sa demonyo po yun. At sinabi dito ang paraan kung paano natin malalaman na totoo nga ba akong anak ng Diyos? Kasi hindi lamang ito yung, Lord, ikaw na ha, I love you, period. Hindi, meron authentication. Merong pagpapatibay, no, na sinasabi ang Biblia kung sino ang mga totoong anak ng Diyos. Titigan mo yung katabi mo, sabihin mo, totoo tayong anak ng Diyos. Amen? Tayong mga gumagawa ng matuwid. Amen. So kung hindi daw natin ginagawa ang bagay na matuwid, at kung wala tayong pag-ibig o malasakit sa mga mahal ng Diyos, mga taong mahal ng Diyos, hindi tayo anak. Amen. So kung ikaw ay sa Diyos, alam mo na dapat kang gumawa ng tama at matuwid sa ating Panginoon at alam mong dapat ka palang magmahal ng iyong kapwa. Kasi iyon pala ang distinction o iyon yung katibayan na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen. Sa October 25, sa susunod na pong linggo yan, meron po tayong Harvest of Souls celebration. Amen. At tayo po ay binibigyan ng pangarap ng ating Panginoon no, at ang kanyang mandato sa Biblia na magkaroon ng full house. Naalala niyo ba na it is the Lord's will for His house to be filled?
At sa susunod na linggo ay nagpe-pray po tayo lahat na tayo ay makapuno ng bulwagan na ito ng 3,000 mga kataong magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Sabi ng iba, 3,000. Amen. Paano ba natin yung gagawin? Dahil mga anak tayo ng Panginoon, ang mga tunay na anak ng Diyos ay marunong daw pong magmahal sa kanyang kapwa. Marunong daw gumawa ng tama. So sa October 25, the Lord is giving us that opportunity, that privilege to fill His house with glory. Alam niyo bang kaluwalhatian ng Panginoon ay hindi lamang sa ating mga palakpakan at sa ating mga papuri, kung hindi pag nakakapagdala tayo ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pag nakakapagdala tayo ng mga tao na maibibigay natin sa Diyos bilang haing papuri. Amen. Yun daw ay ating paggawa ng matuwid. At pagpapakitang mahal natin ang mga taong mahal ng Diyos kahit hindi naman nila love si Lord. Amen. So kung ang mga tao, hindi ko naman kilala si Lord, ipakilala natin. Sapagkat mahal po sila ng Panginoon. And sa October 25, sa Sunday na yan, Pastora, paano pag may ulan? Ipagpe-pray natin na walang ulan sa October 25. Amen. At dahil kalooban ng Diyos na itong bulwagan ito ay mapuno ng napakaraming mga taong magpupuri, kikilala sa Panginoon. Imagine nyo, pag ito napuno natin, 3,000 capacity na crowd. Imagine mo talagang meron na sigurong lalambitin doon. Wow. Tsaka meron ng uupo dyan. Siguro yun sila, i-extend natin ng konti. Tapos yung mga bleacher, tingnan nyo yung mga bleacher natin dito. Tingnan nyo, ang ganda ng mga upuan natin. Mapupuno ng mga tao yan. Wow, yung bleacher natin doon, ang ganda ng mga upuan, kulay green. Mapupuno ng mga tao yan. Yung mga upuan natin dito, ang ganda, kulay blue. Mapupuno natin ng mga tao yan. Amen. Sa anong paraan? Dahil alam natin na anak tayo ng Diyos at kalooban ng Ama natin na ito'y mapuno, we will do it. Tama po ba? Gagawin natin yun. I want to take part. Ako din ay nung mga nakaraan, busy din ako. Bakit? Kasi gusto kong maging bahagi. Ilan kaya, Lord, ang aking maaanyaya sa araw na yon? Because I want to take part as your child, Lord. Gusto kong maging bahagi ako bilang iyong anak sa kalooban mo sa October 25. Amen. So bilang mga anak ng Panginoon, nadadalo at makikibahagi sa October 25, meron tayong 3 paraan na pwede nating mapuno ito. 3 paraan. Number 1, let's invite and bring new friends, mga bago, yung mga first time na hindi nakakilala kay Lord. Sino po sa inyo dito ang may mga kakilala pa na hindi pa nila tinanggap si Lord sa kanilang buhay? Tas ang kamay, may kakilala, ako ang daip eh. So yun pala, ipagpe-pray ko. Mamaya we'll pray na Lord, you're gonna give us the opportunity. You're gonna give us all the avenue para gawin namin ang kalooban mo bilang mga anak mo. So that we can extend your love to these people. Kasi kalooban mo na aming Ama at gagawin namin bilang mga anak mo. Ikalawa, let us invite and bring your families and loved ones. Dali natin ang ating mga pamilya sa ating Panginoon. Ilang ang mga pamilya natin, ilang family members natin ang wala dito paglinggo. Probably meron silang mga appointment or mga activities. So sa October 25, i-ready natin sila, makipag-appointment ka naman doon sa church kasi Harvest of Soul, family day natin sa October 25. Alam nyo, I'm excited sa October 25. Alam nyo kung bakit? Hindi dahil sa dami lang ng mga tao, kundi sa dami ng mga taong kikilala, magpupuri, sasamba, at pagpapalain ng Panginoon sa araw na yon. Amen! At tayo ay kabahagi. And I am excited dahil alam ko ito ay tutulungan tayo ng ating Panginoon kasi kalooban niya ito. Hindi lamang po ito dahil gusto ni Bishop tsaka ni Pastora Vicky. Nasulat naman yan, hindi po ba nasa Biblia that it is the will of the Lord for His house to be filled. And the third thing is, we invite and bring those whom we have invited before na hindi naman nakarating. Diba? So siguro may mga na-invite tayo once in a while na naparating natin minsan pero hindi na bumalik. Invite natin sila ulit. Let's make some follow-through sa mga taong ito. Kasi alam nyo naman, 2 lang. Kung di ka kay Lord, alam nyo na kung kanino. Ayaw natin i-give up sila doon sa kalaban. Gusto natin sila ay makabilang na anak ng Diyos, kagaya mo at kagaya ko. Sabi mo nga sa katabi mo, kagaya mo.
Let us populate, no, yung mga anak ng Panginoon na sumasamba sa Diyos. You can just imagine kung mas marami ang sumasamba sa Panginoon na mga pamilya, mga kabataan, mga katandaan, sumasamba marami. Talaga palagay ko ang ating bansa will have a turnaround. No, maganda na ho ang ekonomiya natin ngayon. Maganda na. Pero kung mas marami pa ang pumupuri at sumasamba sa Panginoon, talagang mas gaganda pa kaysa sa maganda pa. Amen? Amen. At tayo pong lahat ay may bahagi doon. Purihin ang Diyos. At dahil alam natin na anak tayo ng Panginoon, we will do it. Again, kailan po tayo magdadala? October 25. Amen. Hindi tayo matitinag sa ulan o sa kahit na ano. Kaya ho namin to ina-announce several Sundays na. In fact, sa 1030 Family, every end of Sunday, tayo po ay nagkakaroon ng Harvest of Souls. At kung meron po sa inyo dito na hindi pa nakakapag-anyaya to bring souls for the Lord, this is now your time. Ito na ang oras mo. Sabi mo sa katabi mo, oras mo na. Oras mo na, magdala ka na. Bakit? Anak ka ng Diyos sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos, ginagawa daw ang matuwid sa ating Panginoon at nagmamahal sa mga taong mahal din ng Diyos. O ito na, this is our time, this is our season na tayo ay makasunod bilang mga anak ng Diyos sa ating Ama sa langit. Why do we need to bring these people? Bakit natin dadalhin? Wala lang, sinabi mo kasi, Pastora Weng, ang kulit mo. Natawa ko na nag-text ako several days, maaga-aga pa. Sabi nung isang network leader, ang aga, Pastora, napakasipag mo talaga. Talagang ganun Gusto natin talaga na tayo ay magpuno nito. Bakit? Dahil gusto kong sundin ang ating Ama sa langit. Amen? So we will do our part. Bakit natin kailangan dali ng mga taong to? Number one, para makilala nila ang Panginoon. Hindi lang tayong makakilala kay Lord. Imagine nyo kung meron sa pamilya ninyo na hindi nakakakilala sa Panginoon, most likely, kakontra nyo yun, di ba? Kakontra nyo yun. Yan ang mga katalo ninyo. Maya-maya nakikipagtalo sa inyo kasi hindi nila kilala ang Lord natin So ito ng panahon na tayo ay gamitin ng Diyos para makilala nilang Panginoon. Bakit natin sila dadalhin dito? Para tanggapin nila ang Panginoon at mabago ang kanilang buhay. Sino po sa inyo dito nung tinanggap nyo ang Panginoong Hesukristo, somehow alam nyo na nabago ang buhay nyo? Taas ang kamay. Amen. Imagine nyo, alam natin yun. We can testify that when we receive Christ in our lives, nabago ang buhay natin. Dati ka lang maglulupa. Ngayon, may-ari ka na ng mga lupa. Dati ka lang magsasaka, ngayon hasyendero ka na. Saan ka pa? Dati pur na pur ka, ngayon in-elevate na ng Panginoon ang iyong kabuhayan. Something has changed. Dati mura ka ng mura. Pag nagulat, nagmura. Natuwa, nagmura. Nainis, nagmura. Lahat, expression mura. Pero ngayon, ay hindi ka na nagmumura dahil nabago ang iyong buhay. Imbis na nagmumura ka, pumupuri ka na lang kay Lord. Masaya ka, magpupuri ka sa Lord. Nalungkot ka, magpupuri ka sa Lord. Naiinis ka, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Yun ang mga anak ng Diyos. Amen. Palakpakan niyo nga mga sarili niyo. Amen. May nabago sa atin. And I'm sure, napakagandang motibo na, Lord, kung ako paano ako binago ng Panginoon, Lord, nais kong dalhin itong mga tao to para may mabago rin sa kanila. Na kung dati sila naniniwala, to be poor is to be nearer to God, kung yun ang paniniwala nila, na kung sila'y mahirap, mamamatay na silang mahirap para malapit sila kay Lord, hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa kanila. Let us have that burning compassion with these people. No, na hindi sila mamatay ng mahirap. Kasi nalaman natin ang katotohanan Tama po ba? Diba Nalaman mo yung katotohanan Tapos nakikita mo yung mga tao sa paligid mo, namamatay nang hindi nila alam yung katotohanan. Hirap na hirap, pero hindi nila alam ang katotohanan. Hindi naman ikaw ang magbibigay ng pagpapala sa kanila. All you need to do is to share who Christ is. Makilala rin nila ang Panginoon na nakilala mo, na nagbago ng buhay mo, na nagpayaman sa'yo. O nagbago ng buhay mo at napaayos ang buhay mo. Makilala rin nila. That's a burden. Tama po ba? Instead of, pag nakita natin sila, parang wala tayong nararamdaman. We want to invite them para maranasan din nila yung matagumpay na buhay natin kay Kristo.
Sino po sa inyo dito ang walang kaproble-problema? Taas ang kamay. Wala, hindi ka nagkakaproblema. Simula, nakilala mo sila. Wala. Smooth sailing. Payapang-payapa. Walang problema. Meron ho ba? Walang problema. Ay, sino may mga problema dito? Taas ang kamay. O, ba't ang sasayan nyo pa? Sabi nila magtaas ng kamay. Magtataas na lang ng kamay, smile na smile pa. Yan ang pagkakaiba natin sa mundong ito eh. Ang mundo, pag may problema, nawawala ng pag-asa, nagsisuicide, nawawala sila, nagtitililing. Kung ano-ano na ang ginagawa, gumagawa na ng masama, nagka-problema eh. Pero tayong mga anak ng Diyos, kung may problema ka, sabi mo nga sa katabi mo, ano ngayon kung may problema ka? Pagkakataon ng Diyos yan, para kung mas malaki ang problema mo, mas malaki ang pagpapala mo kay Lord. Amen! Yan ang attitude natin sa problema. Kaya mga Kristiyano, anak ka ng Diyos, alam mo yun eh. May problema ka, nakangiti. Diba no? Nakangiti. Kaya pa nating ngumiti. Kahit nasa palagay natin, ang mga problema natin parang pinupunit ka. Di ba minsan pag may problema na para kang pinipiga? Naranasan nyo na ba yung problemang gano'n na para kang pinipiga? Yung problema na parang wala kang masuungan, wala kang mapihitan, wala kang mapuntahan, ganong katinding problema. Pero ba't nandito ka pa? Ba't buhay ka pa kung talagang napaka-worse na ng problema mo? Hindi ba tinulungan ka ng Panginoon na ma-overcome yan at ikaw ay gawing mananagumpay sa ating Panginoon? Kaya kung may mga problema pa, parang gusto mong sabihin, bring it on. Bakit? Bring it! Bakit? Kasi alam mo mas malaki ang problema, mas malaki ang kamay ng Diyos, mas malaking problema, mas marami akong blessing na tatanggapin sa ating Panginoon. Amen. We have to change that mind kasi anak ka ng Diyos, alam mo yun. And itong burden na ito, we want to share to these people. When we see people, kahit na wag na tayong lumabas sa kanto o sa kung saang mga desolate places, doon na lang sa pamilya natin Mga tiyo mo, tiya mo, si Dikong, si Dikang, diba no? May mga na hindi ka kilala ang Panginoon, makikita mo ang buhay nila kakaiba. So bago ka pumunta sa iba mag-share, sharean mo muna yung buong pamilya mo, let them know kung ano yung nakilala mo sa Panginoon at maranasan din nila. Nagtataka siguro yung mga taong yun sa iyo, no? Pag ikaw ay may problema, parang payapang-payapa ka. Siguro sabi ng iba, hindi yan totoo sa akin, Pastor. Pag ako may problema. Meron bang Kristiyano dito nagpapanik? Ay, problema! Pero pag nandito, talagang cool na cool. Pero pag nasa problema. Napapraning na, pumayapa ka, anak ka ng Diyos Huwag ka mag-alala, meron kang Ama sa langit, tutulong yan sa'yo. Dapat alam mo yun Mataranta ka pag hindi ka anak. Huwag niyo sanang kakalimutan yon. Anak ka ni Lord, yes. Sabihin mo nga sa sarili mo, anak ako ng Diyos. Unless naman may duda ka, yan talagang ibang usapan na yan. Kung hindi ka sigurado sa puso mo na anak ka ng Diyos, ayan, medyo kakabahan ka. Medyo hindi ka kumpiyansa kay Lord na tutulungan ka kasi medyo tagilid Sino nga uli dito? Sigurado ka, anak ka ng Diyos. Tas ang kamay. Di dapat pag may problema ka, alam mo na anak ka ng Diyos, meron kang Ama sa langit. Hindi yung pagka nagproblema ka, problema, may problema ako. Natililing na. Alam mo, anak ka ng Diyos At gusto natin yan iparanas din sa iba. Amen? And I pray na habang nakikinig kayo ngayong umagang ito, pinaalala na ng Panginoon yung mga tao na kanino nyo ba ibabahagi ang mga bagay na ito. I'm sure meron someone in your family. Kung hindi man in your immediate family, your extended family. Kung wala man talaga sa pamilya nyo, your friends, your loved ones, yung mga taong regular ninyong nakakasama, somehow, alam ninyo that there's a big difference in your lives dahil anak ka ng Panginoon. And when you see them, Pastora, para namang wala Kasi, bakit yung mga namang Kristo, mayayaman sila? Ba't naman ako konti lang?
Bakit nga ba? Pakitanong mo nga sa katabi mo, bakit nga ba? Kalooban naman ng Panginoon na ikaw ay pagpalain, na ikaw ay mag-umapaw, na ikaw ay sobra-sobra. Bakit nananatili ka sa konti? Something is wrong. Baka hindi mo alam kung sinong ama mo. May-ari ng langit at lupa, pati ilalim ng lupa, kanya yan. Baka nakakalimutan mo, pagkalabit mo ang katabi mo, sabi mo, baka nalilimutan mo. Mayaman ang tatay natin. So if you're living marginally, alam niyo yung marginal? Yung survival. Kahig tuka. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Over and over, we preached here about the plans of God to prosper us and not to harm us. Jeremiah 29:11. Amen. At bilang anak ng Diyos, karapatan mo yon. Amen po ba? At napakasarap na makita yan sa ating mga buhay. Ngayon, kung hindi, I pray magising ka ngayong umagang ito. Sarap pa naman matulog. Lamig Pastora Weng. Kayo naman, ba't naman kayo dito pa dadayo? Kilala ko kayo. Kaya ko yan, i-mention ko pangalan nyo. Sige. Kaya ko yan. Mabuti pa. Pastora ang nagpe-preach. Amen. So sana magising tayo ngayon sa katotohanan na anak ako ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nararapat na gumawa ako ng matuwid. Mahalin ko yung mga tao. Tingnan mo, mahal ng Lord dyan, pero naghihirap po. I wanna share it with them. Amen. Motibo yun eh. Hindi dahil sa, kasi naman inutusan kami ni Pastora Weng, yan kasi kulit-kulit Araw-araw kami binababag niyan. Amen. Bakit ba natin kayo ini-inform? Kasi we want everyone to be involved in this family business. Family business to ni Lord. This is His kingdom. Bakit? Pag napuno ba natin ito at naglagpak ng limpak-limpak na pagpapala ang Panginoon, wala ka bang share doon? Yung iba kasi tagapalakpak, yay, ang dami namin, yay, yay, dami. Anong ginawa mo? Wala, ang palakpak lang, ang dami namin. Iba yung feeling pag ikaw ay nakakasunod sa kalooban ng Panginoon at ginagawa mo kasi alam mo sa kaloob-looban mo, may bahagi ka ng gantimpala ng ating Panginoon. Amen! Hindi ka tagapalakpak. You're gonna have your share of the blessing of the Lord. And when we see those people who doesn't know the Lord, ito yung mga dala-dala nating motibo. Lord, makilala ka nila, ma-experience ka nila, maging tagumpay din sila kagaya natin. So again, if you're seated there and this ingredient is somehow missing in your lives, then I pray that you will be able to tap into your right as a child of God. Gising-gising lang pag may time, mga kapatid. Anak ka ng Diyos. Amen. Sana wag natin maranasan sa mga taong ito yung mga attitude na, hayaan mo nga sila. Ay bakit? Nakakilala na ako kay Lord. Hayaan mo sila. Ayaw makinig di. Hayaan mo silang mamatay sa dagat-dagatang apoy. Basta ako, pinagpala na ako ng Panginoon. I don't care. Hayaan mo sila. Basta ako blessed na. Ayaw nila. Ayaw mo siya. Ay, hindi yan ang kalooban ng Lord sa'yo bilang anak. Pakitanong mo muli sa katabi mo, anak ka ba ni Lord? Hindi dapat ganun ang isip natin. Amen. Or baka pag nakita natin yan sa kanila, we'll be sarcastic to say, ay buti nga sa kanila. Ang titigas kasi ng ulo niya na Pastora Weng, ang tigas ng ulo. Kaya they deserve whatever is happening in their lives. Ang tigas ng ulo, yan nyo sila. Even if they deserve it, mahal yan ng Diyos At bilang anak ng Diyos, anak ng Panginoon, we do the right thing, susunod tayo sa Panginoon, we have to love these people and bring them to God. So kahit na yung mga tao, pamilya nyo o mga sphere of influence ninyo, kinaiinisan ninyo, kakainis yan, Pastora Weng, hindi mo lang alam na kakainis yan. Ay nako, ang tigas ng ulo niyan, Pastora Weng, ilang beses ko na sinasabihan, ayaw makinig, hayaan mo na siya. Ay hindi. Kasi iba ang puso ng Diyos sa mga taong ito. Bakit noon naman, di naman tayo nakakilala sa ating Panginoon hindi ba? Nag-give up ba sa'yo si Lord? Nakangiti si Brother Edwin. Buti na lang hindi nag-give up sa'yo si Lord, Tama. Paano kaya kung nag-give up si Lord sa atin?
Ako nga, minsan pag iniisip ko, Panginoon, bakit mo ba ako tinawag na pastor? Hindi naman po ako talaga mabait. Lord, alam mo yan ha, hindi ako mabait. Alam ko rin po yun. Hindi ako mabait, Lord. Sasungit ko ito. Hindi ako mabait. Pero na-realize ko na ang Panginoon hindi naman nakatingin sa bait mo lang. Kung ganyan ka tumawa, at ganito ka maglakad, ang hin-hin-hin-hin mo. Ay, hindi naman yun ang pamantayan ng Panginoon. Sabi sa 1 Samuel 16, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tao, pwede kang husgahan sa itsura mo, sa angas mo, pero ang Panginoon, kilala ka sa puso. Alam ng Panginoon kung ikaw ay susunod sa Kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos material. Amen. Sino dito ang mabait? Meron mo bang mabait dito? Mabait. Yung alam nyo, ang bait-bait nyo ha? Mabait. Sino mabait? Salamat naman, very honest kayo. Tingnan nyo ang ngiti nating lahat. Ano? Tingnan mabait. Parang we toy that idea na mabait tayo, pero apart from Christ, hindi tayo mabait. Nung nakilala na lang natin ang ating Panginoon, because we are being developed, formed into the image of God, kaya alam mo, natitame ka na ng Panginoon. Dati kang salbahe, bumabait ka na ngayon. And God is still in the process of molding, changing us, one glory to the other, from faith to faith. Amen. Di ba kayo nagpapasalamat na ang tiyaga ni Lord hindi sumuko sa iyo at sa akin? Amen. Praise God. Kung si Lord mainisin lang kagaya ng tao, ang tigas ng ulo ng mga to. Hindi ko na talaga gagawing mga anak ko ito. Kung si Lord lang mapikunin, o kaya man walang tiyaga, wala na siguro sa atin ang niisang nandito. If not, with the Lord and His grace and mercy. Napakabuti ng Panginoon, hindi ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Lord, thank you hindi ka nag-give up sa akin. Di ba, no? Have you ever thanked God? Hindi siya nag-give up sa'yo. May mga pagkakataon pa nga in our lives, nakilala na natin ang Panginoon, pero lumalakad pa tayo sa ibang daan. Tumahimik na. Sunday, we are Christians. Pero paglagpas na paglagpas, Lunes ay iba na, tumutubo, umuunat-unat na naman yung mga tingining, yung mga antena dyan. Nag-iiba na naman yung mga lakad natin, iba na naman ang sinasabi ng bibig mo, iba na naman ang laman ng puso mo, nag-iiba. Christian na yan, ha? Pero still, the Lord loved us. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya week in and week out, bumabalik tayo dito. Bakit? Kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Napakabuti niya sa ating lahat. Amen! The Lord is not drawing us out. Kahit meron tayong mga kapalpakan noong nakaraang araw, andito pa rin tayo ba? Anak ka ng Diyos eh. Sino po dito ang mga magulang? Taas ang kamay. Parent hindi yung magugulang talaga. Yeah, thank you. Di ba yung mga anak natin may pagkakataon na naging naughty? Papagalitan natin yun, hindi ba? Pero, will it disqualify them as our children kung sila'y naging salbahe? Salbahe ka, hindi na kita anak, eto mga damit mo, lumayas ka na. May magulang bang ganon? Na ang anak nagsalbahe, pag nagsalbahe, palalayasin na, hindi na anak. Iibay na ang apelido mo simula sa araw na to, hindi na kita anak. Wala yatang ganon, tama po ba? Kahit na minsan mga anak natin ayaw sumunod sa atin, ayaw gawin yung pinagagawa natin, iba yung ginagawa kaysa yung itinuturo natin, anak pa rin sila. Amen po ba? Ganon din ang damdamin ng ating Ama sa Langit as His children. Sometimes we fall and sometimes we stumble, pero Ama pa rin natin siya. Nakakapagpasalamat tayo sa ating Panginoon, nakakapagpuri tayo sa ating Panginoon, napagpapala pa rin tayo ng ating Panginoon in spite and despite, hindi ba? Tayo nga nakaupo dyan I'm sure sa mga oras na to may sinesettle tayo sa ating Panginoon. Pero hindi katinanggalan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. So you should know that.
At kung ako naman sa ating lahat ngayon, lakaran mo na kasi na maging mabuting anak ng Diyos. Amen. Praise God. Anong damdamin ng ating Ama? Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, "The Lord is not slack concerning His promise as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Ang ating Panginoon daw hindi mabagal. At siya daw ay napakahabang pasyensya sa atin. Hindi siya willing na tayo'y mapalayo sa Kanya o mapasama kung hindi binibigyan niya tayo ng lahat ng pagkakataon na makapanumbalik sa ating Diyos Ama. Amen. So if we are thinking that these people na gustong ipa-invite sa atin ng Panginoon, that they don't deserve the Lord at all, let's change our mind. Ito pala yung kalooban ng Panginoon eh. The Lord is not willing that any will perish. Hindi kagustuhan kailanman ng Panginoon na may mapahamak na mga tao. So we have to change this heart attitude. Itong puso na to na minsan we are so indifferent with people. Or minsan sarcastic tayo. Yamo nga siya, tigas ang ulam mga yan eh. We have to change it pala dahil mga anak tayo ng ating Panginoon. Ito palang kalooban niya na kahit na salbahe o lumalayo o ayaw talaga, hindi willing ang Panginoon na sila ay mapahamak. And at the same time, ganun din daw po tayo. Let's have that heart ng ating Ama sa langit. Sino po mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Amen, amen. Let's have that heart, that compassion na wala sa mga kamag-anak natin, no, ay mapahamak. Di ba nakakalungkot naman pag nag-rapture na? Oh, lagi niyong narinig yan kay Pastora Vicky. Parang alarm natin si Pastora Vicky pag nagpipreach. Malapit ang dumating si Lord. Oy, gising-gising. Talagang gumising ka na. Amen. Di ba, no? Hindi naman ito pananakot eh, pero it's just a realization na ito na talaga yung timetable natin, whether you like it or not. Sa ayaw at sa gusto mo, ito na talaga ang timetable natin ngayon. That's why we are being reminded bilang mga anak ng Diyos na gawin na natin ito. And we cannot have that attitude na para tayong spoiled brat. Ayoko pa eh. Saka na ako magbabago, Lord. Saka na ako mag-share, Lord. Paano pag dumating na ang Panginoon? At yung mga totoong anak ng Diyos, sabi doon sa pag-unang trip, yun o, first trip. Sinong gusto ng second trip? Ay, akit din naman yun sa langit. Yun nga lang, pugot na yung ulo. Pupunta yun, magre-report yun doon sa taas, hawak-hawak yung ulo. Sino dito gusto first trip? Taas ang kamay. First trip. Ayun, no? Then let's do the will of God. Amen. Magbahagi tayo. Praise God. Ayaw nating maraming aakit sa langit na pugutang ulo, no? Ayaw natin na maraming mag-suffer. Kasi ang kalooban ng Panginoon, none should perish. Ayaw ng Lord na marami ang mapahamak. And as we said in the earlier verse of 1 John 3:10, this is how we know who the children of God are and the children of the devil. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love their brother and sister. Tandaan po natin yan. Yan ang authentication natin dito. And if you are a child of God indeed, I'll give you 5 basic privileges if you become or as you walk as an obedient children of God. Marami pa pong pribilehiyo, pero bigyan ko lang po kayo ng 5 mga pribilehiyo ng mga sumusunod na mga anak ng Diyos. Number 1, we are joint heir with Christ. Pag sumusunod ka na, totoo ka, authentic ka na anak ng Diyos, you are joint heir with Christ. Wow, grabe, hindi ka lang mananampalataya ng Panginoon, kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. Marami yung mga anak, pero hindi napapamanahan. Pero pag ikaw, totoo kang anak ng Lord, hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kakalimutan. Amen. Romans 8:17, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Amen. We become identified
ng ating Panginoon as an heir. Wow, tagapagmana ka pala. Paki-congratulate mo ngayon katabi mo, tagapagmana ka pala. Sabi na naman ng mga pilosopo, nasan? Hasan yan? Tagapagmana ka. Sino ba ang ating Panginoon, ang ating Ama, may-ari ng langit, lupa, ilalim ng lupa? Sabi ng Biblia, lang ginto at pilak ay sa Kanya. O di kung sa tatay natin yun, di sa'yo din yun. Bakit nga wala? Gising-gising ka kasi. Tuwing preaching, natutulog ka. Diba? Ayaw mong gawin yung pinagagawa ng Lord sa'yo. Kaya hindi mo natatanggap. Ang dahil na nga nating sinabi dito na pwede mong gawin sa Panginoon. Ayaw mo. And by the way, mga minamahal ko, alam nyo dito sa 1030 family, ito very dynamic tong service na to. Naalala ko noon, bata pa si Wen. Palagi kong naririnig kay Bishop Jonathan pag nagpipreach, may prayer siya. Lord, patubuan mo ng mga pako ang upuan. Para daw hindi masyadong makomportable ang mga tao na nakaupo na lang at nagpapasarap buhay kay Lord. Amen. Kasi hindi naman tayo tinawag, ni-recruit bilang mga anak ng Diyos para kumuyakoy at tayo na lang ang mag-enjoy ng mga benepisyo. We are called as children of God so that we can do the works of God. Wala namang ibang gagawa niyan eh. Alangan naman yung mga makademonyo ang gumawa ng makadiyos. Tama ba yun? Kahit naman sa logical thinking, hindi yan uubra. Diba no? Paano gagawa ang mga makademonyo ng mga bagay na makadiyos? It doesn't fit. Hindi yan magtutugma. Natural ang mga makadiyos ang gagawa ng bagay na makadiyos. Sino mga makadiyos dito? Taas ang kamay. Yun ang gagawin natin. Alangan naman ang makadiyos ay gagawa ng makademonyo. Hindi rin pwede yun. Amen? So if you know that you are a child of God, gagawin mo ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Alangan naman yung mga bagay ng makademonyo yan ang ginagawa mo. Hindi ka naman anak ng Diyos niyan, di ba? It just follow. The second privilege is that we are given a new birth. Pag ikaw ay totoo, authentic, lihitimong anak ng ating Panginoong Hesukristo, sabi sa 1 Peter chapter 1:3-5, praise be to God the Father and of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into the living hope. Binigyan tayo ng kapanganakang muli ng Panginoon. Dati pinanganak ka sa kasalanan at sa sumpa. Pero nung ikaw ay ginawang anak ng Diyos, lahat ng sumpa ng salinlahi mo ay tinanggal ng Panginoon. Inerase siya ng Panginoon. So kung ang sumpa ng salinlahi mo, mahirap kayo. Mahirap ang ninuno mo, lahat ng mga lolo mo, lahat ng mga kamag-anak mo, puro mahirap nang nakakilala ka sa Panginoon. Tinatanggal ng Panginoon yung sumpa ng kahirapan na yan at pinapalipat ka sa mga anak ng Diyos na mga pinapayaman at pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. You are being given birth to a new hope, new birth. So kung dati ang angkan mo ay puro may cancer, cancer yung pinakamatanda, sumunod yung lola, yung mga tiya, lahat siya namatay sa cancer. Aba, sumpa ng salinlahi yun. That's a generation curse. At tandaan nyo, the sins of the forefathers ay nare-retain to the third and fourth generation. So for example, yung ninuno mo, great-grandparent mo, may sumpa ng sakit. Mamanahin niya ng lola mo, ng nanay mo, third and fourth. Yung third and fourth na yon, hindi pa rin nag-repent. Hindi pa rin balik sa Lord. Nasa iyo. Mamanahin ng anak mo, ng apo mo, ng magiging apo, ng anak ng anak mo, at ng magiging apo ng apo mo. Hindi pa rin repentant. Mamanahin na naman ng apo, ng apo, ng apo, ng apo. That's how it works. Pero pag ikaw ay totoong naging anak ng Diyos, sa oras na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, wasak lahat ng sumpa ng salinlahi mo. Amen. And you should know that. Karapatan mo yon. That is your privilege. I am privileged to be given new birth. Bagong panganak ako. Bagong salinlahi ako. Amen. So refuse that.
Yung iba sa atin, pagka merong mga kamag-anak na may sakit, natatakot tayo, hindi ba? Naku, baka ma-repeat sa amin. Hindi, if you know that you are a child of God, putol na yun sa'yo. Nabunot na yun sa'yo. Amen. So you can just imagine, if we know these things at ito ay maipaliwanag natin, maraming makakalaya sa sumpa ng kamatayan at ng kasalanan. Tama po ba? At pribilehiyo mo yun, and you should know that. The third thing, we are given eternal life. Pribilehiyo natin yun. 1 John chapter 5:11. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Ito daw ang patotoo ng mga anak ng Diyos na meron tayong buhay na walang hanggan. Marami pong mga tao na mumuhay na parang ang buhay nila hanggang dito na lang sa mundong ito. There is such thing as buhay na walang hanggan. There is eternal life. Meron pong buhay after your life here on earth. At akala nila ang investment nila, ang Google nila ng talento nila, ng buhay nila, every spending, every disbursement of talent, para dito lang sa mundo nito Ito lang ang kanilang pinag-preparean. Kailangan makapag-leave ako ng inheritance sa mga anak ko. Parang dito lang talaga. But I'd like to tell you that there is life after this life here on earth. Meron tayong eternity. May issue po ng eternity in the Bible. And that is the reason why Christ is given to us. Yun ang totoo. That's the ulterior. Yun ang pinaka-ultimate na reason kung bakit ibinigay si Kristo for eternity. Hindi naman binigay si Kristo para mamatay para sa iyo at sa akin more than 2,000 years ago, para sa buhay na ito dito sa lupa. Christ is given for our eternity, so that anyone who believes in Him will have eternal life. John 3:16. Amen. Baka nakakalimutan natin yun. Bilang mga anak ng Diyos, we are privileged and we're given eternal life. As we have become children of God. Mga anak tayo ng Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. The fourth thing is that we are granted answered prayers. Pag ikaw ay totoong anak ng Diyos, sasagutin ang mga panalangin mo. Bakit kaya yung sa akin, Pastor Raweng, hindi sinasagot? Ewan ko sa'yo. Pero bilang mga anak ng Diyos, you have that privilege. Pribilehiyo mo yon na sagutin ng iyong Ama sa langit ang iyong panalangin. Kung ikaw ay magulang, again, sino ay mga magulang dito? Parents, amen, hindi ba tayong mga magulang, if it is in our ability na mabigay sa ating mga anak yung gusto nila, yung hiling nila, di ba binibigay natin? Tama po ba? Meron ba mga magulang dito na dinideprive ang anak nila? Alam naman nilang kaya nilang ibigay yon? Diba? Ang pinaka-normal na kaisipan, if you have the power, the capacity to give it to your children, ay bibigay mo. And in fact, kahit nga hindi mo kaya tama ba yung mga magulang? Kahit hindi na kaya ibigay. Pagsisikapan yan, ipangungutang yan. Aabangan yung Bombay. Diba? Magpapafight. Para lang maibigay yung gusto ng mga anak. Diba yun ang damdamin, yun yung puso ng isang magulang. Lalo ng Ama mo sa langit. Amen. Meron ka bang hinihingi sa Diyos? And of course, that is not contrary to the will of God. Ibibigay yan sa'yo ng Diyos. Ngayon, kung ang hinihingi mo, Panginoon, sunugin mo yung bahay ng kapitbahay ko kasi masamang ugali, ay hindi yan sasagutin ni Lord. Siyempre, all those naman na mga prayers that is in line with the will of God. Doon ka humihingi di yung mga ibibigay niyang para, ayon sa Kanya, yun ang ibibigay niya sa'yo. Pero yung mga kasamaan, hindi yung galing sa Lord. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, sana, Lord, patayin mo itong kalaban kong ito. Pag dumadaan siya sa EDSA, sana may bumagsak na Boeing 707 sa kotse niya. Hindi po yun mangyayari. Tama po ba? We pray for the will of the Lord to happen in our lives. Ngayon, kung ang pinagpe-pray mo, Panginoon, baguhin mo ang buhay ko para sa mas mabuti, yan, kalooban ng Lord dyan sa'yo. It will happen to you. Panginoon, wala po kaming bahay, bigyan niyo naman po kami ng bahay. Yan, sasagutin niya ng Panginoon kasi karapatan mo yan sa mga blessing ng Panginoon. Amen. Panginoon, pagalingin niyo po yung sakit ng ganito, nung nanay ko. Pagagalingin niya ng Panginoon kasi kalooban niya ng Panginoon Amen.
That's your fourth privilege, to be granted answered prayer. And lastly, we are attested by the Holy Spirit. Romans chapter 8, verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ang banal na Espiritu ng Diyos, nag-a-attest, tumitestigo na ikaw ay anak ng Diyos. Sino ulit dito mga anak ng Diyos? Tas ang kamay. Nararamdaman niyo ba ang pagsama ng banal na Espiritu sa buhay ninyo? Ay, salamat naman. Kasi kung hindi, kabahan ka na. Something must be wrong. You must be able to discern, you must be able to feel, you must be able to know in your heart na ang banal na Espiritu nandyan sa buhay mo. Why? The Holy Spirit will bear witness. Siya ang nagtitestify eh. So pag may naririnig ka pa ng mga Diyos na mga prodding sa buhay mo, ay, Lord, thank you Holy Spirit. Alam mo na may banal na Espiritu na naggagabay sa'yo. Karapatan mo yon bilang anak ng Diyos. Eh, paano kung wala? Sorry, pray nga ako ng pray, wala ako nadidinig. Ewan ko sa'yo. Yan uli ang sagot ko. Siyasatin mo ang ating Panginoon. Make Him your Lord, indeed your Lord, so that the Holy Spirit will bear Himself witness na anak ka ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, napakarami nating pwedeng idagdag na mga pribilehiyo. You can name as many as you want. Binigay ko lang po yung 5 basic. I-research nyo yan in the Bible. Lord, ano pa ba yung mga karapatan ko? Ano pa ba yung mga pribilehiyo ko bilang mananampalataya mo, bilang anak mo? At ito ay isa pamuhay natin. Amen? Ang ating Panginoon is interested, lalo na yung mga nandito sa 1030 family, na tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Sino ho dito gusto nagtatagumpay siya sa buhay niya? Meron ho ba dito na gusto niya palagi siyang nabibigo? Ay, hindi ho tayo samahan ng sawi. Hindi ho tayo sinama ng Panginoon sa parada ng mga lungay-ngay. Ang ating parada po ay parada ng mga tagumpay at mananagumpay sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ayoko nga sumama sa parada ng lungay-ngay. Amen. The Lord wants us to be victorious bilang mga anak niya. Eh sayang nga naman, ginawa ka pang anak ng Diyos. Eh hindi mo naman kinukuha ang mga pribilehiyo mo. Hindi mo rin naman tinitake yung mga dapat na para sa'yo. Sayang naman. Sabi mo sa katabi mo, wag mong sayangin. Sayang oh. Parang meron ka mga pribilehiyo, mga benepisyo, hindi mo namang ginagamit, hindi mo kinukuha. Sino kayang lugi doon? Si Lord ba? Hindi, ikaw. The Lord already gave more than 2,000 years ago when Christ died on the cross. Nilipat ka na ng Panginoon mula sa sumpa patungo sa buhay ng pagpapala, mula sa dilim patungo sa liwanag, mula sa paghihirap patungo sa pagpapala, mula sa sakit, nilipat ka na sa kagalingan, mula sa kaguluhan, nilipat ka sa kapayapaan. Eh bakit ayaw mong matanggap ngayon? Why are you wasting your life here as a child of God? So ngayong umagang ito, let us renew our sonship. Panginoon, kami mga anak ng Diyos. At kung meron man mga bagay na nakaligtaan namin bilang mga anak mo, hindi na kami papayag. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang pumayag. Sayang ano? Benepisyo natin yon sa ating Panginoon. And on October 25, tayo bilang mga anak ng Diyos, let us all together fulfill that will of a full house. Sino po dito ang mga sasama? Sa October 25, Lord, gusto ko may bahagi ako. Amen? Ayoko lang ng amen. Tumayo ka kung nasaan ka, Lord. Kung yung mga gusto, Panginoon, I want to exercise my sonship. On October 25, I will bring people to the Lord. Amen. Ngayon, kung ayaw mo naman talaga, di umupo ka. But if those who want to be partakers, amen, alam nyo, as we do the works of the Lord, God will continue to reward us. Tandaan nyo, iba ang reward, iba ang blessing. You will only be rewarded if you have the works. Amen. Ang blessing, kahit hindi mo pagtrabahuhan, you will be blessed by God. Pero magkaiba hong word yun yung blessing at saka reward. Sino ang nire-rewardan? Yung mga gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. And the will of God is for October 25 and onwards pa sa mga susunod na panahon. No, ay tayo po ay maging vessel ng pag-ibig ng Panginoon. He is our Father.
at tayo'y kanyang mga anak. At bilang mga anak niya, gagawin natin ang matuwid at ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Let's all lift up our hands to the Lord and let us commit. Thank you, Jesus. Father, as we all lift up our hands to God, Panginoon, nakikita mo ang aming mga kamay. We all want to take part as your children, Lord. Panginoon, wala po sa amin ditong bastardo. Wala pong ilihitimo dito. Walang mga spoiled brats dito, Panginoon. Lord, walang mga prodigals dito. Lahat kami, Lord, mga anak mo, children of God. And Lord, we want to reinforce that call upon our lives, O God, to do your will and to love the people whom you love, O God. Lord, sa October 25, Lord, buong linggong ito, Panginoon. Lord, we pray that you will open opportunities for us, O God. Magbukas ka ng napakaraming oportunidad, Panginoon, so that we will be able to share your word, O God, to share your gospel, to invite people, and to bring them in, Lord, on Sunday. At Lord, maraming salamat po na sa pagbuka ng aming mga bibig, Lord,